Sino ka? Pumunta sa akin. Tulong. Tapos na ito. Kung ang mga bisita ay nagreklamo, ako ay tatanggalin. Walang paraang. Suwan. Director Me. Hindi madali para sa iyo na isipin tungkol dito ng malangsolong ina. Naisip ko ito sa pamamagitan. Inaasahan kong aaprubahan mo ang resignation. Okay, maaari kong gawin ang papel para sa iyo, ngunit mamaya, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Salamat, Supervisor. Baby, bagaman wala kang ama. Ngunit ang inay ay palaging kasama mo. Kailangan mong kasiyahan. Pagkatapos lumabas ng maluso. Zero 61. Mabuti ka ba sa paaralan ngayon? Inasu, ang mga bata ay napakaseryoso. Lalo na si Zirui ay nagtrabaho sa paaralan. Ina, sinusubukan naming makinig sa iyo. Gusto kong mag-aral ng mahirap upang makakuha ng maraming pera sa hinaharap. Hayaan mo at ang iyong kapatid na babae na mabuhay ng isang mabuting buhay at makita kung sino pa rin kami. Ang ina ni Suna si Zirui at ang kanyang mga kaklase sa paaralan ngayon. Ito ay bahagyang hindi kasyahan, ngunit napuna ko na sila. Sinabi ng aking ina at klase na ang mga mata ng aking kapatid. Minsan hindi tulad ng mga ito, sila ay nag-scold. Ito ay isang ligaw na bata ng walang ama. Saan ang ama? Bakit hindi kami nakilala ni tatay? Inasu, huwag mo itong alalahanin. Ito ay isang biro sa pagitan ng mga bata. Nagkritika na ako sa kanila, ngunit ang mga mata ng dalawang bata. Wala bang problema? MS Su, ang iyong dalawang anak. Ang mga mata ng Zitsuan at Zirui. Ang mga resulta ng pagsusulit ay napakahusay. Karaniwan din ang aking paningin. Posible para sa isang doktor sa ilang espesyal na pangyayarin. Ang kanilang mga mata ay naging iba't ibang tulad ng kulay. Nagsasalita ka tungkol sa stress heterochromia. Theoretical. Mga pasyente sa emosyonal. May posibilidad na ang pagganap ng heterochromatic pupil ay magiging induce. Ngunit ito ay napakabihira. Mga mata ng iyong anak, dapat na mamana ang kanyang ama. Bakit hindi kasama mo ang ama ng bata? Oh. Wala siya rito. Salamat, Doc. Ririx Wansuan. Ang mga mata ninyo parang espesyal na bituin. Tulad ng tatay ninyo. Ang tatay ninyo. Malayo ang trabaho. Hindi siya madalas makauwi. Nanay, kasama ka namin, okay na kami. Ako ang bahala sa inyo. Kayo ang buong mundo ko. Kasama kayo. Sapat na iyon. Limo Chen, 31 ka na. Wala ka pang anak. Yung kasal sa pamilya Shen. Pinagtatanggol-tanggol mo pa. Alam mo ba ang tsismis? Sabi nila may sakit ka. Nahihiya ang pamilya natin. Ikaw ang dahilan. Hindi ako interesado kay Mashen. Pwede pang mag-develop yan. Ang anak, kinabukasan natin. Sa mga nakaraang taon, may pinapahanap ka raw. Sa Imperial Hotel, may hinahanap ka ba? May merger ako. Aalis na ako. Hoy, Madam Lee, mahinahon lang si President. Pwersahan, hindi ubra. May naisip ako, isang tradisyonal na paan. paraan. Sabi nila, kung malapit sa mga malulusog at matatalinong bata, magkakaanak. Pag-anak tawag, wala pang charity project ang grupo. Mag-host tayo ng Feature Star Children's Charity Gala. Si President ang host. Makakasalamuha siya ng mga bata. Baka magbago ang isip niya. Magandang ideya. Gawin mo na ang listahan ng imbitado. Piliing mabuti. Lalo na yung mga matatalino at mababait na bata. Imbitahin lahat. Sej, ayusin ko na. Zirui, Zixuan, busog na ba kayo? Hatid kayo ni Mama sa eskwelahan mamaya.
Kain ka rin, Mama. Hindi ako gutom. Magsisinungaling ka. Di ka kumakain para sa amin. Lagi mo kaming inuuna. Kumain ka. Kung hindi, hindi rin kami kakain. CJ. 5 taon na ang nakalipas, nalaman ang pagbubuntis ko. Hindi kinaya ng pamilya ang chismis. Pinutol na nila ang relasyon sa akin. Pero nung kilala ko si Nazirui at Sixwan, napakabait nila. Sulit ang hirap ko. Kumain na ako. Kain na kayo. Malalat na kayo sa eskwela. Sige na, bilis. Sige, mag-aral kayo ng mabuti ngayong araw. 2 pang matatalinong bata, kailangan magsikap. Si Pagatiyaga, kaya yan. Naku, kaninong grupo to? Ang yaman naman. Galing sa Universe Group. Bakit sila pupunta rito sa lugar natin? Siguro dahil sa Universe Future Star Charity Gala, may balita silang maghahanap ng pinakamatalino at may talentong bata para sumali. Tiyak, mismong taga-universe ang mamimili. Ay, Zirui. Zirui. Bata, ayos ka lang ba? Boss Lee, Rui. Rui, ayos ka lang ba? anong nangyari? Assistant Zhao, anong nangyari sa'yo? Bata, anong pangalan mo? At siya? Ako si Suzirui. Siya ang kapatid kong si Suzitsuan. Patingin ng tablet. Bakit wala ang pangalan ng 2 batang ito dito? Assistant Zhao, pakikalma. Ito si Suwan. Matagal nang may maling asal. Hindi natin alam kung sino ang lalaking nakasama niya. Nagkaanak ng hindi kasal. Matapos pag-isipan, yung mga batang ganyan, na hindi alam kung sino ang ama, hindi dapat ilagay sa listahan ng Universe Group. Hindi kami mga batang lansangan. May nanay kami. Ang nanay namin ang pinakamabuting nanay. Kaya pala pamilyar yung babae. May nabalitaan ako. Noon siya ay waiter sa Imperial View Hotel. Sukdulan ang pagkalandi. Ang mata mo, bakit kapareho ng kay Boss Lee? Ang mga mata na to, kapareho ng kay Boss Lee. Narinig ko kay Madam Lee, yung heterochromia ni Boss Lee, nung bata pa. Lumilitaw kapag nagbabago ang emosyon niya. Sa loob ng maming taon, naghahanap si Boss Lee ng tao sa Imperial View Hotel. Sila kaya? Nagkaanak ng hindi kasal, walang hiya. Anong klaseng bata ang mapapalaki ng ganong babae? Ang mga mata ng 2 batang to, kakaiba, mukhang malas. Tama si Principal Wang, huwag silang payagan. Habulin mo ako. Habulin mo ako. Habulin mo ako. Halika. Halika. Young Master, dahan-dahan sa pagtakbo. Baka ka matumba, young master. Ay, dahan-dahan. Rui Swansuan, tara na tayo. Tumigil kayo. Si Assistant Zhao ay taga-Universal Group. Hindi kayo pwedeng umalis ng basta-basta pagkatapos siyang mapahiya. Paano magiging kaklase ng anak ko ang anak ng ganitong klaseng babae? Anak na ito, nangangapang makadalo sa kasiyahan ng Universal Group, dapat kayong tanggalin. Hindi dapat ang batang ito dito. Dapat tanggalin. Anggalin. Anggalin. Tumigil kayong lahat. Pasensya na, Assistant Zhu. Bata lang ang anak ko. Nagkamali sa inyo. Sana'y patawarin niyo sila. Pero ang listahan, talagang hindi namin alam. Hindi namin inakala na makikisalamuha sa pamilya Lee. Huwag ninyong isisi sa paaralan. Huwag ninyong hadlangan ang pag-aaral ng anak ko. Ngayon natatakot ka na? Ang mga bata, ng babaeng walang modo. Kapag naiwan sa paaralan, peste lang iyan. Assistant Zhao, huwag kayong magpadala sa awa ng babaeng ito. Mukhang kakaiba ang mga mata nito. Nakakatakot tingnan. Baka may sakit na namana. Principal Wang, dapat tanggalin ang estudyanteng ito. Kung hindi, hindi kami papayag. Anggalin. Suwan, ipinaalam ko sa iyo ng formal. Ang 2 anak mong ito, si Suzirui at Suzitsuan, ay tinanggal na. Dalhin mo sila at umalis ka sa paaralan. Pagsisisihan mo ito. Kung lalabagin mo ang kasunduan, pagsisisihan mo. Bakit pareho na mata ni Boss Lee ang mga mata mo? Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na ang 2 mong batang tinanggal at umalis.
Assistant Zhao. Sino ka ba para tanggalin sila? Miss So. Pasensya na sa gulo at sa pangamba ninyo at ng mga bata. Ang dalawang batang ito ay may parehong kakaibang mata at anyo ni Boss Lee. Mas mabuting makita sila ni Boss Lee at ni Madam Lee. Imbestigahan ko kung anong relasyon ng babaeng ito kay Boss Lee. Miss Su, isa talagang malaking pagkakamali ang nangyari. Bilang paghingi ng tawad, inaanyayahan ko kayo at ang mga bata sa charity event bukas. Ano? Universal Feature Star Children's Charity Event. Layunin nito na tuklasin at hikayatin ang mga batang may talino. Sa ngalan ng Universal Group, anyayahan ko ng formal sina Suzirui at Suzitsuan bilang kinatawan ng mga bata. Dadaldo rin si G. Limochen, ang Pangulo, at si Madam Lee. Hindi na, masyadong bata pa ang mga anak ko para sa ganito. Kami pa rin. Miss Su, ito ang opisyal na imbitasyon ng Universe Group. Ang pagdalo sa handaan na ito ay magdudulot ng malaking tulong sa pag-aral at pag-unlad ng bata sa hinaharap. Sige, dadalhin ko talaga ang bata. Yahay, yahay, yahay. 5 taon na, Secretary Lin, inutusan kita na hanapin ang isang babae. Isang babaeng lumabas sa penthouse suite ng Emperor View Hotel. 5 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo pa siya nakikita. Boss Lee, hindi kami sumusuko. Pero dahil nasira ang CCTV ng Emperor View Hotel ng gabing iyon, at maraming tao ang pumunta sa penthouse suite, hindi pa namin talaga siya nakikita. Maghanap pa. Ano bang halaga ang kailangan? Hanapin mo siya para sa akin. Opo, Boss Lee, magpapadala pa ako ng tao para hanapin siya. Ruiruix Wansuan. Maraming tao dito. Mamaya, dito na lang tayo. Tahimik na maghintay. Tandaan ang sinabi ni Mommy. Maging magalang at sumunod sa mga patakaran. Huwag kayong magpaikot-ikot, ha? Opo, Mommy, hindi ako maglalaro. Ingatan ko kayo at si Bunso. Opo, susunod sa Tuan. Makinig kay Mommy. Ang bait ninyo. Tara. Hindi ba't ito ang campus crush natin, si Suan? Hindi ko inaasahang imbitado ka rin ng Universe Group para dumalo sa charity dinner na ito. Ah, Chen Lily, matagal na tayong hindi nagkita. Yemi, matagal na nga. Narinig ko. Nagtatrabaho ka sa Emperor Hotel noon bilang waitress. At mahilig kang maging landi at nakipagtalik sa isang lalaking hindi kilala at nagkaanak ka ng 2. Sila ito, di ba? Aba, ang dila ko. Sa isang mahalagang okasyon tulad nito, dapat kong bigyan ka ng konting mukha. Pero ang mukha, sarili mong pinaghirapan. Kung ikaw mismo ay hindi marunong gumalang, nakipagtalik at nagkaanak, hindi ka dapat magalit kung may magsabi. Suwan, hindi ko alam kung sino ang nag-imbita ng mga taong tulad mo. Mga guard, palayasin ninyo sila. Huwag mong murahin si Huwag mong murahin si Bonso. Hindi ako Keith. Aray, ang lakas ng loob mo, kinagat mo ako. Rurui. Ayos ka lang ba? Kuya, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Paumanhin. Hindi sinasadya ng bata. Baka siya ang tao noong gabing iyon. Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng ito? Limo Chen. Ano ang nangyayari dito? Ang ingay-ngay, hindi maganda. Matandang Lee, buti na lang dumating kayo. Sana po'y kayo ang humatol. Eto, ang babaeng ito. Suwan. Nag-anak bago ikasal, hindi alam kung kaninong lalaki. Nagkaroon ng 2 magandang anak. Naglakas loob pa silang pumasok sa napakasosyal na handaan. Nga, kanina pa inutusan ng kanyang anak na maggulo dito. Ano ang sinasabi mo? Matandang Lee, ang mabait niyang tulad nito. At ang 2 batang ito sa tabi niya, parang malas. Yemi, sa tingin ko, pumunta sila rito para sirain. Ang handaang ito, Matandang Lee, alam kong ang charity event na ito ay inorganisa ninyo para magkaroon ng mana ang pamilya Lee. Tingnan ninyo si Boss Lee, ang tagal ng walang anak. Pagdating nila, nagkagulo agad. Hindi ba't ito ay malas? Matandang Lee, paalisin ninyo sila, bakit nakatayo lang kayo? Ang taong ito na nanggulo sa handaan at nagdala ng malas.
Paano posible? Kanina ay, Tama na, Suwan, ikaw at ang iyong dalawang. Walang kwentang anak ay nanggulo sa aming pamilya, Lee. Maingat na inihandang party ngayon. Kung hindi kayo paparusahan, saan mapupunta ang dangal ng pamilya, Lee? Bakit nakatayo lang? Hulihin ang tatlong ito. Lalo na ang batang ito na mayabang. Disiplinahin ng mabuti. Matandang Lee, nagkamali na kami, kahabagan ninyo kami. Huwag galawin ang aking mga anak. Suwan, napakataas ng katayuan ni Matandang Lee. Na naabala ng magandang babaeng tulad mo at ng iyong dalawang anak, ang simpleng paghingi ng tawad mo. Ay sapat na ba? Matandang Lee, sa tingin ko, ang paghingi ng kawad ay dapat may tamang paraan, dapat siyang lumuhod at humingi ng kawad para makita ng lahat ng bisita kung ano ang mangyayari kapag na-offend ang pamilya, Lee. Nanay, huwag kang matakot. Ipagtatanggol kita at si Ete. CJ, luluhod ako. Matandang Lee, kahabagan ninyo kami. bakit kapag nakikita ko siyang ganito? Masakit ang puso ko. Ang babaeng ito. Bakit palagi siyang nagpaparamdam sa akin ng pamilyar? Suwan, lumuhod ka na agad. Kanina pa lang. Ang yabang-yabang mo. Tingnan mo ang magandang itsura mo. Maganda talaga ang maganda. Tumayo ka na, Nay. Nay, Hoy, Banso. Sinabi ko bang tumayo siya? Huwag mong galawin ang anak ko. Tama na. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na manakit sa harap ng maraming tao sa salusalo ng pamilya, Lee. Boss Lee, hindi po ganoon. Hilahin mo siya at sampalin. Boss Lee, ako po ay aray. Nay, parang pamilyar sa iyo ang tiyuhin na ito. Pareho ang pakiramdam ko. Nay, bakit po? Kakaiba ang mata niya, katulad ng sa amin ni Kuya? Baka siya ang tatay namin? Imposible, Suwan. Ano ba iniisip mo? Sa estado ni Boss Lee, paano siya magiging? Ang lalaki noon, Tama na. Ngayong gabi, ang Lai Enterprises ay nagdaraos. Ang Future Star Charity Gala para magtipon ng mga batang may kapalaran. Bilang pagpapala sa aming pamilya, para sa pagpapatuloy ng lahi at kasaganaan. Subalit, sa napaka-importanteng okasyon, nagkaroon ng ganitong kaguluhan. Lahat ng dapat pausahan ay parurusahan. Kung hindi kayo pagtuturuan. Ano pa ang mukha ng pamilya, Lee? Tama. Bigyan ninyo sila ng leksyon. Huwag ninyong apihin ang nanay ko. Maliwanag na hindi kami ang may kasalanan. Ikaw ang masamang tao na nanggugulo. Ikaw ang pinakamasama. Ang nanay ko ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Masasama kayo. Tumigil na. Dalhin ninyo palabas ang babaeng ito. Tungkol naman sa dalawang batang ito, sino ang nakakaalam kung paano sila? At ang magandang ito ay nakapasok ng walang pahintulot. Isara ninyo sila sa likurang lounge. Walang makakalabas. Nang walang utos ko. Matandang babae, ang taong tulad mong masama at hindi makatarungan. Dapat mabuhay ng matagal. Ang mata mo. Rui, tumahimik ka. Lola Lee, bata pa po sila, sana po. Huwag ninyo silang pag-initan. At hindi po kami nakapasok ng walang pahintulot. May imbitasyon kami. Narito ang imbitasyon. Ibinigay mismo ni Assistant Zhao. Impossible. Siguro nagkamali ako ng tingin kanina. Zhao Ming. Lola Lee, boss. Ipaliwanag mo agad kung bakit mo inimbita ang ganitong ang magandang babae at ang dalawa niyang anak. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na imitahan sila? Sabihin mo. Madam Lee, pakikalma po. Ang dahilan kung bakit ko sila inimbitahan ay Anong dahilan? dahil ang dalawang batang ito. Minsan ang tono at ekspresyon nila kapag nagsasalita ay paang kay Boss Lee talaga. Kaya ko sila inimbitahan, gusto kong malaman kung ang dalawang batang ito ay may koneksyon kay Boss Lee. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Madam Lee, ang ibig kong sabihin, ang dalawang batang ito ay kahawig ng itsura ni Boss Lee noong siya ay bata pa. Nga, lalo na ang mga mata nila. Tumigil ka. Nakakalokang pagsasalita yan. Sino ba si Lee Mochen? Siya ang presidente ng Lee Group. Ilang mayamang dalaga. Ang hindi niya pinapansin at ang sinasabi mo ba ay magkakagusto siya sa isang babaeng mababa ang estado. At walang hiya at magkakaanak pa ng dalawang. Magandang batang ito. Zhao Ming.
Naloloko ka na yata, nagagawa mong magsalita ng ganyan. Tama na. Tapos na ang palabas na ito. Hoy, bakit nakatayo lang kayo? Dalhin ninyo ang babaeng ito at ang dalawang batang ito. Ate Kulong, kung walang utos mula sa akin, walang sinumang dapat magpalaya sa kanila. Huwag. Bitawan ninyo ako. Madam Lee, lahat ng pagkakamali ay akin lang. Saktan ninyo ako, murahin ninyo ako. Pakiusap, pabayaan ninyo ang mga anak ko. Nanay, Madam Lee, huwag kayong padadala sa kanila. Isipin ninyo ang kanilang mga ginawa noong una. Halatang wala silang respeto sa inyo. Kung hahayaan ninyo ito ngayon, nakatingin ang lahat, paano na kung sa susunod? Lahat na lang ay asta sa pamilya Lee. Lee Mo-chen, sabihin mo, ano ang gagawin natin sa tatlong ito? Inay, sa ganitong okasyon, sa harap ng maraming tao. Para sa isang babaeng walang kabuluhan. At dalawang bata, masisira ang pangalan ng pamilya Lee. Hayaan na lang natin silang umalis. Humph. Swerte ka, umalis ka. Dalhin mo ang dalawa mong anak at umalis ka. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ng aming pamilya Lee. Tumayo ka na. Salamat, Madam Lee. Salamat. Umalis na tayo. Ang likod na ito. Bakit parang pamilyar? Noong 5 taong nakalipas sa Emperor's View Hotel. Ang malabo ngunit di malilimutang figura sa penthouse suite. Ang babaeng iyon ng gabing iyon, siya kaya. Hoy, Mo-chen, ano nang binubulong-bulong mo? Ano ba? Sa tingin ko, dapat mong piliin ang araw at ikasal kay Miss Shen. Nag-aabang na ako ng apo. Boss Lee, magandang balita. Ang taong ipinahanap ninyo ay may resulta na. Sino ang babaeng iyon? Ano nang pinag-usapan ninyo? Mo-chen, nitong mga nakaang taon, patuloy kang nagpahanap sa buong Emperor's View Hotel. Sino ba talaga ang hinahanap mo? Hintayin mo akong umuwi. Alis na tayo. Hoy, Lee Mo-chen, anong klaseng babae ba talaga ang gusto mo? Ay naku, ang anak kong ito. Ang bagay sa debutante party, hindi na inasikaso. Nakakabagabag talaga. Hay, hindi ko alam kung kailan. Magkakaroon ako ng apo mula sa'yo. Tigil. Ano nang gagawin mo? Puta, dahil sa'yo at sa dalawang munting anghel mong ito, napahiya ako sa harap ng maraming tao sa debutante party ng pamilya Lee. Gayon, kung hindi ko kayo pahihirapan. Hindi ako si Chen Lily, manting anghel. Huwag mo akong titigan ng iyong malambing na mga mata. huwag ninyong sasaktan ang nanay namin. Umalis kayo. Riri, Swansuan, tulong. Tangang ito, takpan mo ang bibig niya. Tulong. Dalhin na sila. Boss Lee, bakit kayo biglang lumabas? May ipagutos ko ba? Sino ang dumaan doon kanina? Boss Lee, baka po nagkakamali kayo. Walang tao doon eh. Boss Lee, nagmamadali tayo. Mas mabuting umalis na tayo. Tara na. Sage po. Naku, muntik na. Muntik na tayong mahuli. Yemi. Umalis na si Boss Lee. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Kanina muntik na tayong mahuli ni Boss Lee. Muntik na tayong mapahamak. Suwan, talagang ayusin kita ngayon. Ikaw at ang dalawa mong munting mahal. Tara, ilabas niyo sila. Mamamatay na kami ng mga bata, Lee Mo-chen. Ikaw ba talaga ang lalaking iyon nung gabing iyon? Boss Lee, ito si Jinji, Zhang, dating supervisor na Imperial Hotel. Alam niya kung sino ang babaeng umalis. Mula sa SWAT niyo nung gabing yun, nagsiresign si Jinji, Zhang. Sa Imperial Hotel ilang taon na ang nakalipas. Napakahirap. Namin siyang hanapin. Sino? Si Suwan, bigla siyang nag-resign sa 5 taon na ang nakalipas. At ipinakita sa akin ang pregnancy test. Sabi niya buntis siya, mag-iisa siyang magpapalaki ng bata. Tapos dumating din si Sek. Lin, naisip ko, tama ang oras at lugar nung gabing yun. Siguro siya nga. Suwan. Kaya pala pamilyar ang hugis. Siya nga pala. Kung gayon si Suzumi at Suzixwan. Ang mga anak ko pala. Boss Lee, may balita. Dinukot ni na Chen Lily. Si Suwan at ang dalawang bata. Ano? Hanapin sila. Kailanman. Mahanap sila agad. Bilisan.
Opo. Bilisan nyo. Takpan nyo yung drum. Nasaan si Suwan at ang mga bata? Ibigay niyo sila. Hoy, Boss Lee. Mga lumang drum lang to. Hindi nagagamit. Wala naman dito. Wala. Huling tanong. Nasaan si Suwan at ang dalawang bata? Nasaan? Saan ko naman malalaman? Hindi ko alam. Kapag may nangyari sa kanila, pahihirapan kita. Tabi, Huwag. Huwag kang lalapit. Wala dito. ihiwalayin niyo siya. Buksan niyo yung takip. Boss Lee, wag. Wag mong buksan. Suwan, Boss Lee, pakiusap. Sagipin niyo ang dalawa kong anak. Nasa loob sila ng drone. Sagipin niyo sila, pakiusap. sagipin ang mga bata. Nawala ng malay sina Suzy Rui at Suzy Swan. Mula nang dinala ko sila pabalik sa Pamilya Lee at pinatingin sa doktor hanggang ngayon. Laging balisa ka. Huwag kang matakot, ang Pamilya Lee ay may pinakamahusay na pangkat ng mga doktor. Magiging maayos sila. Boss, si MS Lisu, ang dalawang bata, ay nahimatay dahil sa pagkauntog ng ulo. Naayos ko na ang kanilang mga sugat. Magpahinga lang sila. At magigising din sila. Aalis na muna ako. Mabuti naman. Ligtas sila. 5 taon kong hinanap sa bawat sulok ng Imperial Hotel. Sa wakas, ibinigay ka na ng tadhana sa akin, Suwan. Ang totoo, ako ang nasa. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo dinala ang babaeng walang hiya at ang kanyang 2 anak na ito sa Pamilya Lee. 5 taon na, ang malabong hugis sa suite ng Imperial Hotel. Nang gabing iyon, malinaw na ngayon. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Mochen, bingi ka ba? Tinatanong kita. Kung ano ang balak mo sa pagdadala ng babaeng ito na may 2 anak sa Pamilya Lee. Tita, huwag kayong magalit. Huwag ninyong sirain ang kalusugan dahil sa ganitong tao. Narinig ko ang lahat ng dumating ako sa charity gala ng Pamilya Lee. Ay malaming hindi ka nais-nais na nangyari. Malamang ang babaeng ito at ang 2 batang ito ang dahilan. Si Suwan ay nagbuntis ng hindi kasal at may 2 anak na nanggulo sa charity gala at ngayon ay pumunta pa sa kwarto ni Mochen. Kuya Mochen, huwag kang malinlang ng kanyang pagmamakaawa. Sinadya niyang akitin ka para lang makisali sa Pamilya Lee. Sa tingin ko, ang ganitong masamang tao ay dapat agad na paalisin. Walang dapat iwan. Shen Xinyu, ano ba ang sinasabi mo? Kuya Limochen, para ito sa ikabubuti mo, ang ganitong babae ay magaling magpanggap para makuha ang simpatiya. Huwag kang malinlang sa kanya. Tita, tingnan ninyo si Kuya Mochen. Mukhang nalinlang na siya. Ang ganitong babae, kapag nanatili pa sa Pamilya Lee, lalong magdudulot ng pinsala. Huwag nating hayaan siyang manira ng Pamilya Lee. Suwan. Noong charity gala ng Pamilya Lee, ay nanggulo ka. Pinatawad kita at ang mga anak mo dahil kay Mochen. Ngunit lalo kang naging agresibo. Ngayon, hayagan kang pumunta sa aming tahanan at hayagang inaki ang anak ko. Wala pong ganoon, Lola Lee. Nandito ang katotohanan, nagsisinungaling ka pa. Ano pang hinihintay ninyo diyan? Ihagis ang babaeng ito at ang 2 batang ito. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Mochen, may respeto ka pa ba sa akin bilang iyong ina? Ano ba talaga ang gusto mo, babaeng ito? Ita, tingnan mo ang babaeng ito. Sadyang sinisira ang handaan para sa inaasahang nobya, para lang magkaroon ng pagkakataon na makalapit kay Kuya Mochen. Ang ganitong babae, para lang makasampa sa Pamilya Lee. Kayang gawin ang kahit ano. Mukhang masyado tayong naging mabait nung pinalayas sila dati. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ang babaeng ito at ang 2 batang ito. Ikulong ng 3 araw at 3 gabi. Walang maglalabas sa kanila nang walang utos ko. Lumayas kayo. Sinabi kong walang dapat humawak sa kanya. Mochen, bakit mo patuloy na ipinagtatanggol ang ganitong klaseng babae? Dahil siya ang babae ko.
Mochen, ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sinabi kong si Swan ang babae ko. Ang lalaki noon 5 taon ang nakalipas, siya nga pala. Anak ng tupa, kalan ka. Nakipagrelasyon sa ganitong klaseng babae. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Kuya Mochen, nagbibiro ka lang, di ba? Paano ka makikipagrelasyon sa ganitong babae? Ano bang kulang sa akin kumpara sa babaeng ito? Ikaw, babae, anong pandaraya ang ginamit mo? Para maakit si Kuya Mochen, papatayin kita. Shensinyo, subukan mo lang ulit siyang hawakan. At magiging hindi maganda ang kahihinatnan. Pakinggan niyong lahat. Sino man ang humawak sa kanila, magiging hindi maganda ang kahihinatnan. Si Swan ang babae na kinikilala ko sa buhay kong ito. Anak ng kupa, alam mo ba ang sinasabi mo? Sa buong buhay ko, hindi pa ako umibig ng ibang babae. Si Swan lang. Pakakasalan ko siya ng maayos. Gagawin ko siyang lehitimong asawa ko, si Mochen. Pakakasalan mo ang babaeng walang hiya na ito. Nagbuntis siya ng hindi kasal. At mababa ang estado. Ang 2 batang ito, sasama rin ba sila sa pamilya Lee? Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lee sa hinaharap, ang pamilya Lee, ang pinaghirapan ng ilang henerasyon, ibibigay na lang ba? Sa mga batang itong hindi naman natin kilala ang pinanggalingan. Lee Mochen, gusto mo bang sirain ang pamilya Lee? Gusto mo bang patayin ako sa galit? Kuya Lee Mochen, alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw, babae, walang hiya. Anong engkanto o magkukulang ang ginamit mo? Kay Kuya Lee Mochen. Shensinyo, wala kang kinalaman dito. Limochen, Saig. Limochen, tunay kang mabuting anak ko. Sa mga nakalipas na taon, nabaliw ako sa mga problema mo. Naghanap ako ng napakaraming babae para sa'yo. Shensinyo, naging lubos na tapat pa sa'yo. Ni hindi mo man lang siya pinasaya, ngayon. Dahil lang sa suwan na ito, at sa 2 batang kasama niya, susuwayin mo ako ng ganito. Kahit na isusugal mo pa ang kinabukasan at kapalaran ng buong pamilya Lee. Ina, Huwag mo akong tawaging ina. Kung ganito na, dito na mismo. Pumili ka. 2 pagpipilian ang ibibigay ko sa iyo. Pipiliin mo ba ang babaeng ito sa tabi mo, at ang 2 batang ito niya? O ako, ang ina mong nagluwal at nagpalaki sa iyo? Ikaw ang pumili. ina, Tumigil ka. Huwag mo akong tawaging ina. Ngayon, kailangan mong pumili. Ang babaeng ito ba o ako? Boss Lee, salamat sa pagligtas mo sa akin at sa 2 bata. Ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas ay aksidente lamang. Ang muling pagkikita natin ay pagkakataon lamang. Ngunit, ayokong magkagulo ka sa pamilya mo dahil sa akin. hindi pwede. Ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas, hindi ko malimutan. Hinahanap kita ng 5 taon, ngayon ay natagpuan na kita. Sa pagkakataong ito, kahit anong mangyari, hindi na kita pakakawalan. Anong 5 taon na ang nakalipas? Ano ang pinagsasabi ninyo? Ginang Lee, naalala niyo ba nitong 5 taon? Si Boss Lee ay palaging nagpapadala ng mga tao sa Emperor View Hotel para maghanap ng isang tao. Sa totoo lang, ng gabing iyon, si Boss Lee ay nilason, nawalan ng malay tao, at nakipagtali kay GNG Sudito. Ngunit nitong mga nakaraang taon, patuloy siyang hinahanap ni Boss Lee. Ano ang sinasabi mo? Yamang muling ibinalik ka sa akin ng langit sa pagkakataong ito. Mahigpit kong hawakan ang iyong kamay. Kahit na sino, hindi na maaaring maghiwalay sa atin. Kaya pala si Mochen ay ayaw sa ibang babae. Mayroon na pala siyang mahal sa puso. Sila kaya? Impossible. Kuya Limochen, paano siya makikipagtalik sa ganitong klaseng babae? Ako ang dalagang Shen, saan ako nagkulang kumpara sa kanya? Ginang Lee, kahit na may nangyari sa kanila 5 taon na ang nakalilipas, ano naman, isang inang nag-isa siya, 2 ang anak, mga batang hindi kilala ang ama, ang ganitong babae. Kapag pumasok sa pamilya Lee, hindi ba, kakatawanin ng lahat ang pamilya Lee? Shensinyo, tumahimik ka. Ginang Lee, isipin mo ulit, yung 2 batang yon. Hindi natin alam ang pinanggalingan nila. Kung papakasalan ng babaeng to ang pamilya Lee, dadalhin din niya ang 2 batang yon. Lahat ng ari-arian ng pamilya Lee mapupunta sa mga taong hindi naman tunay na miyembro ng pamilya. Shensinyo, Kuya Limochen, magising ka na. Kahit na may nangyari nga sa inyo 5 taon na ang nakalilipas, wala kang alam sa ugali ng babaeng to. Talaga bang hayaan mong tawagin ng 2 batang to na tatay ka? Ang mga anak ko, hindi sila bastardo. Sa buong buhay ko, siya lang ang lalaking nakasama ko. Ang 2 batang ito ay tunay na anak ni Boss Lee. Sinasabi mo bang ang 2 batang ito ay mga anak ni Limochen? Di, sila ang aking mga apo. Nagsisinungaling ka. Kung totoong sila nga ang mga anak ni Kuya Limochen, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil noong gabing yon, 5 taon na ang nakalilipas. Hindi ko talaga nakita ng malinaw ang mukha niya. naniniwala ako sa kanya. Ang 2 batang ito ay tunay kong anak. Malaking bagay ito. Paano mo mapapatunayan? Ang pagkakaroon nila ng heterochromia tulad ni Limochen ang pinakamagandang patunay.
Pero ang dalawang batang to, hanggang ngayon hindi pa nagigising. Ginang Lee, hindi pwedeng. Maniwala lang tayo sa kanyang salita. Bakit di na lang? Tawagin ang pamilya niya para tanungin? Di ako naniniwalang. Hindi alam ng pamilya niya kung sino ang ama ng sarili niyang anak. Sage, ipatawag agad ang buong pamilya Su. Opo. Alam ba ninyong dalawa kung sino ang tunay na ama ng dalawang batang ito? Ginang Lee, syempre naman po alam namin yan. Noon, nagtatrabaho si Swan bilang servidora sa Emperor View Hotel. Nagpakasalbahe siya kaya nabuntis at nagkaanak. Eksaktong pareho sa sinabi ni Limochen. Kailan ba nangyari yon? Parang noong Hunyo, 5 taon na ang nakalilipas. Tama ang oras. Kaya ang dalawang batang ito, talagang mga apo ko. Tama ang pesa at lugar. Sila nga ang tunay na dugo ng aming pamilyang Lee. Salamat sa langit. May tagapagmana na ang aming pamilyang Lee. Sigurado ba kayo? Malaking usapin to tungkol sa lahi ng pamilya Lee. Kung nagsisinungaling kayo, hindi ninyo kayang harapin ang kahihinatnan. Hindi po, hindi po. Paano kami magsisinungaling? Malinaw na malinaw ang naalala namin. Noon, pagkatapos niyang makipagkalantari sa isang lalaki sa Emperor View Hotel, ipinanganak niya sina Suzirui at Suzitsuan. Wan, isinusumpa ko, hindi na kita hahayaang. Umalis muli sa piling ko kasama ang mga bata. May magkapatuloy na sa angkan ng Lee. Anong nangyari sa aking mga apo? Si Suzirui at Suzitsuan ay nabigla. Hindi pagising. Nagpa-doktor na ako. Okay naman sila. Mabuti naman. Paggising nila. Babawiin ko bilang lola nila. Lola Lee, mali ka. Nakita namin noon. Ang lalaking karelasyon ni Swan. Hindi si Boss Lee. Ulitin mo. Hindi kami magagusto ni Swan. Noong namatay ang magulang ng asawa ko, sinakop namin ang bahay at ari-arian. Sa probinsya, nitong mga nakaraang taon, si Swan lang ang nagpalaki sa dalawa. Wala kaming naitulong. Kung papasok siya sa Lee, baka maghiganti siya. Tama si Mrs. Yung matandang lalaki, may salamin, madalas siyang puntahan. Alam ng buong bangay. Hindi totoo yan. Kuya, ate, bakit kayo nagsisinungaling? Ikaw ang sinungaling, Wanwan. Para lang sa pera, niloloko mo ang pamilya Lee. Tumigil ka. May sasaksi. Si Swan lang ang pumasok sa kwarto ko. Si Suzirui at Suzitsuan ang mga anak ko. Boss Lee, nitong mga taon, maaming lalaki ang nakarelasyon niya. Kahit kayo, hindi pa tunay na anak mo ang mga bata. Kuya, ate, bakit niyo ako sinisiraan? Nang mawala ang magulang, wala akong hinablot. Kahit hirap na hirap, hindi ako humingi sa inyo. Bakit niyo ako binabalahura? Ikaw ang walang hiya. Ginamit mo ang mga bata para sa pamilya Lee. Kung malaman ng mga Lee, alam mo ba ang kahihinatnan? Lola Lee, ala kaming kinalaman sa babae. Siya ang may kasalanan. Huwag kaming idamay. Buti na lang. Hindi ko na kailangan pang magpakalat. Tama si Mrs. Lola Lee. Nung bata pa siya, malandi na. Siya lang ang dapat managot. Huwag kaming isali. Ano ng kapal ng mukha? Niloloko ang pamilya Lee. Lola Lee, sira na ang pangalan ng babaeng yan. Nagasala siya sa pamilya Lee. Gawin mo ang gusto mo sa kanya. Aming mag-asawa, hindi kami magsasalita ng kahit anong labag dito. Limochen, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko, totoo. Suzitsuan, sila talaga ang mga anak mo. Naniniwala ako sa'yo. Tama na, ang pamilya ng babaeng ito. Nalantad na ang katotohanan. Narito ang ebidensya. Limochen, bakit hindi ka pa rin nagigising? Gusto nitong babae, gamitin ang dalawang batang ito para linlangin ang dugo ng pamilya Lee. Mga tauhan, ilabas ninyo ang dalawang batang ito. Huwag ninyong hawakan ang mga anak ko. Ano pang hinihintay ninyo? Kasama ang babaeng ito. At ang dalawang batang ito, palayasin ninyo silang lahat. Bitiwan ninyo ako. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Lumayas kayong lahat. Rui. Suan. Kasalanan ko, hindi ko kayo na ipagtanggol. Mga walang kwenta, kahit isang babae at dalawang batang malang malay, hindi ninyo mahawakan. Inay, Suel, hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin. Ang babaeng ito at ang dalawang batang ito, hanggang kailan? Kamagkapanatiling bulag. Tita, si Kuya Limochen ay nalinlang ng gabaeng ito. Ganito palalo, hindi siya dapat pabayaan. Tandaan mo, matanda. Hindi pa. Sa bahay na ito, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Huling beses ko na itong sasabihin. Mga tauhan, palayasin ninyo silang lahat. Rui. Matandang bruha. Sinong mga has na saktan ang nanay ko? Suan. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Iba't ibang kulay ng mata.
Ang mga mata ng dalawang batang ito, parang kagaya ni Limo Chen. Hanggang nandito ako, walang sinumang makakasakit sa nanay at kapatid ko. Ang mga matang ito, talagang kapareho ng kay Limo Chen. Bakit hindi ito napansin noon? Baka ang iba't ibang kulay ng mata ng batang ito ay lumalabas lang kapag may emosyon. Ay naku, talagang kapareho. Ni Limo Chen noong bata siya. Baka nga talagang mga anak ni Limo Chen ang mga ito. Zirui. Zirui Zixuan. Ako si tatay. Boss Lee, hanggang ngayon ba? Nalilinlang ka pa rin ng babaeng si Suwan. Hindi yung mga anak mo ang dalawang batang yan. Tumigil ka. Hindi mo ba napapansin, ang mga mata ni Boss Lee ay kaparehong-kapareho ng dalawang batang yon? Tatay, Real Weeks 1. Matagal na niyo bang gustong makita ang tatay niyo? Siya ang tatay niyo. ikaw ba talaga ang tatay namin? Ako si tatay. Zirui Zixuan. Ang tagal kong hinanap ang nanay nyo, ngayon ko lang natagpuan. Salamat sa kanya, dinala niya kayo sa akin. Mula ngayon, magkakasama na tayong pamilya. Ang mga mata ng dalawang batang to ay kapareho talaga ni Limochen, sigurado yan. Talagang mga anak ni Limochen sila. Salamat sa Diyos, meron na tayong tagapagmana. Salamat talaga sa Diyos. Huwag kang lalapit sa amin, bruha. Zirui, Zitsuan, ako si Lola. Wala akong masamang lola na tulad mo. Wanwan kahit may maliman. Nanay ko dati, nanay ko pa rin siya. At lola rin ng mga bata. Pwede mo ba siyang kausapin para magbago? Suan, Real Weeks. Hindi ko alam noon na apo ko talaga kayo. Nagmamadali ako kaya nagkamali tulad niyo. Minsan nagkakamali din, di ba? Alam ko na ang mali ko, masakit sa puso. Gusto ko lang ng yakap. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Patawarin natin siya, okay? Nagkamali ako. Salamat, Wanwan. Pangako ko, alagaan ko kayong mabuti. At tutulungan ang nanay niyo. Suwan, Rui, patawarin niyo na si Lola, okay? Lola, Naku, bakit ganito ang nangyari? Ako dapat ang papasok sa pamilya Lee. Hindi ko hahayaang pumasok ang babaeng si Suwan at ang dalawang batang yan sa pamilya Lee. Kuya Limochen, unike ang iyong mata. Dahil lang magkapareho ng mata. Paano mo masasabing iyo ang mga bata? Baka nagkataon lang. Tama si Miss Shen. Maraming kakaiba sa mundo. Baka nagkataon lang ang mata. Hindi na pakutunayan na sila ang iyong mga anak. Paano kung may dumating pang ilan na may ganitong mga mata? Hindi ba? Lahat sila magiging anak mo na. Tama ang sinabi ng asawa ko. Tumahimik kayo. Anong pinagsasasabi ninyo diyan, Lola Lee? Ang usaping ito ay may kinalaman sa pundasyon at kinabukasan ng pamilya Lee. Kaya hindi pwedeng magkamali sa bagay na ito. Kung magkamali tayo, hindi ba't ang yaman ng pamilya Lee ay mapupunta sa iba? Kuya Limochen, napaka-importante ng usaping ito. Dapat mong pag-isipang mabuti. Tama, ang babaeng ito. Sino-sino ang nakasalamuhan niya, alam namin. Ang dalawang batang ito, baka hindi naman talaga anak niya. Talagang hindi pwedeng maging anak ni Boss Lee. Siguradong hindi. Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Tapos na ba kayong magsalita? Wanwan, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, naniniwala ako sa iyo. Kuya Limochen, hindi pa malinaw ang lahat sa ngayon. Sa isang pares ng mata lamang. Hindi pa masasabing iyon ang iyong tunay na anak. Lola Lee, ang usaping ito ay may kinalaman sa 100 taong reputasyon at kadalisayan ng lahi ng pamilya Lee. Ang pagpapakasal sa babaeng ito at ang pagkilala sa dalawang batang ito. Bilang lehitimong mga tagapagmana, hindi pwedeng padalos-dalos ang dalawang bagay na ito. May punto rin si Shen Xinyu. Bihira ang magkaibang kulay ng mata. Ngunit sa bataya lamang nito, ay masasabing sila ang dugo ng pamilya Lee. Talagang hindi sigurado. Paano kung Shen Xinyu, paulit-ulit mong pinag-initan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kuya Limochen, ginagawa ko lang ito. Para sa ikabubuti mo at ni Lola Lee. Napaka-importante ng usaping ito. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng pamilya Lee. Kung ipipilit mong kilalanin, ang babaeng ito na hindi natin alam ang pinanggalingan at ang dalawang batang ito. Paano kung makamali? Naisip mo ba ang kahihinatnan? Ang ginagawa mo, hindi lang kami ang hindi sang-ayon. Malamang sa ilalim ng lupa. Ang mga ninuno natin ay lalong hindi sang-ayon. Ay, gusto ko lang naman na tunay na mga apo na makakasama ko. Upang magpatuloy ang lahi ng pamilya Lee. Bakit napakahirap nito? Lola Lee, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Buong buhay ninyong inalagaan ang pamilya Lee. Gusto ninyong magkaroon ng apo. Iyon ay natural. Ngunit dahil na dito, dapat mas seryosohin ang usaping ito. Kung lahat ay may pagdududa, ngayon din ay dadalhin ko sina Suzy Rui at Suzy Xuan para magpa-test. Kapag lumabas na ang resulta, malalaman na ang katotohanan. Yan test. Ay, magandang paraan yan. Ngayon na tayo magpa-test. Sige, magpa-test tayo. Yan test. Tingnan mo ang babaeng ito, ang lakas ng loob. Hindi pwede. Paano kung totoo ang resulta? Wala na akong pagkakataon na makapasok sa pamilya Lee. Hindi, tutol ako. Huwag gawin ang yan test. Shen Xinyu, ngayon ay dadalhin ko si Suzy Rui at Suzy Xuan para sa yan test. Upang patunayan kung sila nga ba ang aking mga anak. Bakit ayaw mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Tumahimik kayong lahat. Pupunta tayo sa ospital para sa yan test. Ngayon na. Wanwan, huwag kang mag-alala. Malapit nang lumabas ang resulta. Kasama ko kayo palagi. Boss Lee, Madam Lee.
Narito na ang resulta ng ENA test. Dahil lahat kayo ay may duda, sabay-sabay nating tingnan. Impossible. Ito. Sabi ko na nga ba, mga peke, ang dalawang batang ito, paano magiging anak ni Boss Lee? Suwan, ang laki ng kasinungalingan mo. Hanggang yan test, pinangahas mo pa. Ano naman ang resulta? Aninong lahi ba talaga ang dalawang batang ito? Sabihin mo, Pokpok. Impossible. Hindi maaaring mangyari ito. Limok Shen, maniwala ka sa akin. Talagang mga anak mo sila. Tiyak na may mali sa report na ito. Tiyak. Nanay, nasaan ang tatay namin? Hindi ba si Tito ang tatay namin? Sino nga ba talaga ang tatay namin? Nanay, hindi niya kami tatay. Sino nga ba ang tatay namin? Hindi. Siya talaga ang tatay ninyo. Impossible ito. Tiyak na ang report ng safety test na ito. Babay, muntik na akong malinlang ng kahabag-habag mong itsura. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Limok Shen, maniwala ka sa akin. Talagang mga anak mo sila. Tiyak na ang report na ito. Ang may mali. Tiyak na may problema ito o kaya naman. May nagpakana nito. Pekiin mo ang report na ito, hindi ka magsisisi. Suwan, lumabas na ang resulta ng ENF test. Ano pa ang may dudulot mong dahilan? Kuya Limochen, ang babaeng ito'y puno ng kasinungalingan. Gagawin ang lahat para makapasok sa pamilya Lee. Sa tingin ko, ang babaeng tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo. Lalong hindi karapat-dapat na lumapit sa pamilya Lee. Palalayasin ko na siya. At ang dalawa niyang anak. Masamang babae. Huwag mong saktan ang nanay ko. Masamang babae. Napakasama mo. Mga bata, galing sa inyong nanay ang ugali ninyo. Kung mag-iingay pa kayo, papahirapan ko kayo. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Limok Shen, talaga bang hindi ka naniniwala sa akin? Talaga bang hindi ka naniniwala na sila ang iyong mga anak? Naniniwala akong si Suzewi at Suzixwan ay aking tunay na mga anak. Limochen, ngayon na may ebidensya na sa harap mo, bakit ka pa rin nagkakamali? Hanggang kailan ka? Magpapaloko sa babaeng ito at sa dalawang batang ito. Kuya Mochen, ano ang ginagawa mo? Hindi ko tinatanggap ang resulta ng test na ito. Hihiling ako ng bagong test. Sa pagkakami ko, kung sino ang magbabatay sa buong proseso. Hindi lang kumuha ng sakit. Yan ang ko sa Suzewi at gawin muli ngayon. Sa pagkakataon ito, ako mismo ang magbabantay sa buong proseso. Ano kaya ang balak ni Boss Lee? Hindi ba tapos na ang ENA test? Kahit paulit-ulitin ng 10 bises, kung hindi naman talaga anak niya. Para lang sayangin ang pera. Limochen, hanggang kailan ka pa magkakagulo? Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Katotohanan. Ang katotohanan ay ang dalawang batang ito ay walang kinalaman sa iyo. Maliwanag na nakasulat dito. Sabihin mo sa akin, may problema ba ang resulta ng test na ito? Wala po. Kung ganon, hihiling ako ng isa pang Lala test. Kung ang huling resulta ay iba sa ito, hindi ko palalampasin ang sinumang may kinalaman sa bagay na ito. Magandang araw po, Lee Lao Furen at Boss Lee. Ako si E.R. Lee, ang direktor ng ospital. Ano po ang nangyari? Pinaghihinalaan ko na may tao sa ospital niyo na gumawa ng peking DNA test report. Ano? Boss Lee, sinasabi ninyo na sa ospital namin. May gumawa ng peking ENA report? Boss Lee, may ebidensya po ba kayo? Ang dalawang batang ito ay aking tunay na mga anak, ngunit kanina lamang. Ang ospital ninyo ay naglabas ng resulta na nagpapakita na sila. Ay walang kaugnayan sa akin. Boss Lee, dahil sa patuloy ninyong pagpupursigi, pumapayag akong gumawa ng panibagong ENA test report. Bilang karagdagan, ipinapangako ko sa inyo na kung ang sertipiko ng pagsusuling ito ay iba sa naunang sertipiko. Sa ngalan ng buong ospital, ipinapangako kong sisiyasatin na mabuti ang bagay na ito. Lahat ng may kinalaman sa pangyayaring ito ay hindi makakatakas. E.R. Lee, ang ENA test report ni Boss Lee. Ikaw ang naglabas, hindi ba? May problema ba talaga? Sagutin mo ako. Ang ENA test report na iyon, may problema ba talaga? Kung sa hinaharap ay matuklasan na ikaw ang gumawa ng kalokohan, sabihin ko sa iyo, maghanda kang makulong. Boss Lee, maawa po kayo. Peki ang report na iyon. Ako ang gumawa nito. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Siya. Si Shen Sinyoy ang nagbigay sa akin ng malaking halaga ng pera para itago ang totoong resulta ng ENA test at pagkatapos, palitan nito ng pek. Siya ang nag-utos. Boss Lee, patawarin mo ako. Wala akong kinalaman dito. Nagsisinungaling ka. Dinadaya niya ako. Lola Lee, Kuya Limochen, huwag kayong maniwala sa kanya. Si Suwan, binayaran niya ito. Kaya fake ang report na yun. Walang kinalaman sa akin ang report na yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. May ebidensya ka ba na siya ang gumawa? Meron. Ang perang ibinigay niya, maraming cash. Hindi ko ginagalaw, nakatago sa pinakailalim na drawer. Sa kaliwa ng opisina ko, nasa akin ang susi. Natatakot akong magbago ang isip niya, kaya nirecord ko ng palihim. Makinig ka, ito ang down payment. Ang iyan test ni Limochen Aswan. Para sa dalawang sanggol, kailangan mong palitan.
Gusto ko ng peking report na magsasabing hindi mag-ama. Tandaan, gawin mong maayos. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Shensinyo, bakit mo ginawa ito? Pinagkatiwalaan kita, itinuring kitang parang sariling anak. Pero ginawa mo itong kasuklam-suklam na bagay. Pek ang resulta ng yene. Ginulo mo ang lahi ng pamilya Li. Ano ba talaga ang balak mo? Lola Li, nagkamali ako. Kuya Limochen, nagkamali lang ako ng isip. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ito na ang huli. Nadala lang ako ng emosyon. Pakiusap. Limochen, ikaw ang dahilan ng lahat. Saan ako naglang? Shensinyo, hindi ba ako karapat para sa'yo? Mahal na mahal kita sa loob ng maraming taon. Pero tiningnan mo ba ako ng maayos? Hindi kailanman. Ngayon ko lang nalaman sa buong panahon. Ang mga mata mo, nakatuon lang sa babaeng yun. Na napakaraming lalaki ang nakatulog at sa dalawang to. Na hindi natin alam kung saan nanggaling. Bakit sila ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo? Bakit? Tapos ka na ba? Anong karapatan mayroon ang babaeng to? Wala silang karapatang makipagkompetensya sa akin. Hindi sila karapat-dapat. Ikaw, Limochen, hinampas mo ako. Baliw. Mula ngayon ang pintuan ng aming pamilyang Lee. Huwag ka nang maglakas loob na tumapak muli. Shensinyo, sobrang nasaktan mo ako. Mga tauhan, ilabas niyo si Shensinyo. Ikaw, Limochen, gago ka. Mga gago kayong lahat. Wanwan, pasensya na, nasaktan kita. Sumpa ko, hindi na tayo maghihiwalay ng pamilya. Mabait na bata. Lola na ang nagkamali, nagbintang sa inyo at sa nanay ninyo. Pwede bang bigyan ninyo si Lola ng pagkakataong magbayad? Wanwan, alam na talaga ng nanay mo ang pagkakamali niya. Ruiruix Wansuan. Hindi alam ni Lola noon, alam na ngayon ang pagkakamali. Siya ang nanay ng tatay ninyo, kapamilya natin. Patawarin na natin si Lola, okay? Lola. Tumigil kayo. Wanwan, ang dalawang ito. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ate, alam na namin ang pagkakamali. Ikaw na ang mabait. Huwag mo na kaming pansinin. Wanwan, magkakapamilya tayo. Kahit mag-away, magkadugo pa rin. Misunderstanding lang iyon. Magkakapamilya? Nung una, tawag niyo sa akin pokpok. Pinagbintangan niyo ang mga anak ko na anak sa labas. Tinulungan niyo si Shensinyo. Nung pinupwersa niyo akong mamatay, bakit hindi niyo naisip na magkakapamilya tayo? Hindi naman lahat sa amin ang may kasalanan. Nung buntis ka nang hindi pa kasal, ang mga kapitbahay. Halos mabali na ang buto ng pamilya Su. Nanay, tatay. Dahil sa kalokohan mo, nahiya silang lumabas. Namamatay sila sa galit. Nangyari ang kahihiyan. Kami bang magkapatid, hindi maglalayo sa iyo? Para lang sa sarili naming kaligtasan. Tama, ate, magkapatid tayo. Makiusap ka kay Boss Lee. Patawarin mo na kami. Sigurado, magiging mabuti kami sa iyo. Buntis nang hindi kasal. Nung buntis ako nang hindi kasal, ako ang nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Pero, paano namatay si nanay at tatay, Sosyo? Akala mo ba hindi ko alam? Nung nagsugal ka, naubos ang pera ng pamilya. Si tatay namatay sa galit. Si nanay nagkasakit at hindi na gumaling. Dahil din sa hiniram mong malaking utang, inabol kayo ng mga nagpautang sa baryo. Sa huli, pinilit si nanay ng mga nagpautang na magpatiwakal sa ilog. Ang mga madugong katotohanan ito. Akala mo ba hindi malalaman? Paano mo nalaman? Si nanay at tatay, Bago namatay si tatay, sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya kung paano ka nagsugal ng todo. Paano naubos ang pera ng pamilya? Paano niyo siya tuluyang pinatay sa galit? Sinabi rin niya sa akin kung paano niyo sinamantala ang pagkasakit ni mama. At pinalayas siya sa baryo. Para lang makuha ang lahat ng pera. Pero kahit ganun, bago siya mamatay, iniisip pa rin niya kayong anak niya. Sinabihan niya akong huwag kayong hanapin. Sa lahat ng taon, gaano man kahirap, gaano man ang hirap, hindi ko kayo hinanap. Pero ngayon, ganito ang ginawa niyo sa akin at sa mga anak ko. Hindi kayo karapat-dapat sa huling bili ni Papa. Hindi kayo karapat-dapat tawaging pamilya. Pinatay ang sariling ama, pinatay ang ina. At sa dalawang anak ko. Mga tauhan, dalhin niyo ang dalawang masasamang taong to. Palayasin at ayusin. Huwag po, Boss Lee. Naiintindihan na namin ang mali, pakiusap. Sa ngalan ng pagiging magkapatid, huwag, nak. Dalhin niyo ang dalawang to. Wanwan, tapos na ang lahat. Sinisumpa ko, Limochen, mula ngayon. Hindi na tayo maghihiwalay ng pamilya. Esan, Mga apo,
Nagkamali ako noon, nagkamali ang lola. Mula ngayon, ibibigay ko ang lahat ng pinakamaganda sa inyo. Dodoblehin ko ang pag-aalaga sa inyo. Kayo ang pinakamamahal ng lola. Anong nangyari? Wala. Naalala ko lang bigla ang probinsya namin. Noong nabuntis ako ng hindi kasal, maraming chismis. Gusto kong isama si Riri at Suan-Suan. Sa probinsya, mag-aalay sa magulang ko at sabihin sa kanila na maayos na ang buhay ng mga apo nila. Hindi na sila maaapi ng iba. Wan, pasensya na. Alam kong napahiya kayo dahil sa nangyari noon. Ganito na lang, agad akong mag-invest sa ngalan ng Universal Group. Ng 500 milyon sa inyong baryo. Ruruik Suan-Suan. Sasama si Papa at si Mama sa probinsya ni Mama. Para bisitahin si Lolo at Lola, okay? Sige. Tama, dapat nga. Manugang. Kalimutan na ang nakaraan. Mula ngayon, ang pamilya Lee, ang magiging tahanan ninyo at ng mga bata. Kami ang magiging pamilya ninyo. Narinig nyo ba? Mag-i-invest ang Universal Group para sa kalsada. At taalan. Ang galing. Mamaya, darating si Boss Lee at ang asawa niya, kasama ng mga anak. Magpakita tayo ng magandang asal. Maligayang pagdating. Hahaha. Tara, magpakasigla tayong lahat. Umila tayo na maayos para kay Boss Lee, para magandang impression. Ito ang pinakamalaking bagay sa aming barangay. Tara, dahan-dahan lang. May project ang asikasuhin sa opisina. Hintayin niyo muna ako sandali. Limok Shen, isasama ko muna ang mga bata. Ang tagal ko nang hindi nakakauwi, hindi ko na alam. Kumusta na kaya ngayon ang barangay na ito? Nanay, masaya ba sa probinsya? Masaya. Nanay, dito sa barangay na ito ako lumaki. Marami akong alaala dito. Sige, unahin niyo na. Susunod ako. Sige, hawak kamay tayo. Tara na. Ay, hindi ba yan si Wanwan ng pamilya Su? Siya nga, kahit maging abo, kilala ko siya, buntis siya bago ikasal. Sinira ang reputasyon ng barangay, ikinamatay pa ng magulang niya. AME. Suwan, nangahas ka pang bumalik. Tingnan nyo, ito si Suwan, walang hiya, buntis bago ikasal. Ikinamatay ang magulang. Kapitan, hindi ganoon ang nangyari, pakinggan niyo ako. Ano pang sasabihin mo? Hindi lang ikinamatay ng magulang mo. Dinala mo pa ang 2 batang walang ama. Siguradong may masamang balak ka. Malas, lumabas ka. Walang hiya ka. Dalhin mo ang 2 batang yan. Lumabas ka. Hindi ka welcome dito. Lumabas, 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 lumabas. Huwag niyong murahin ang nanay ko. Kayo ang masama. Huwag murahin si nanay. Huwag murahin si kuya. Pwe, matapang pala ang 2 batang to. Suwan, bakit ngayon ka bumalik? Ano ba ang balak mo? Alam mo bang si Boss Lee mag-i-invest sa barangay? Nanggugulo ka ba? Kapitan, huwag kayong magkakamali. Bumalik ako para dalawin ang puntod ng magulang ko. At si Limok Shen, asawa ko siya. Hahaha. Asawa mo si Boss Lee? Grabe naman ang pangarap mo. Naluloka ka na ba? Mrs. ni Boss Lee, ikaw, isang babaeng. Walang kahihiyan, may 2. Batang walang ama, tumingin ka nga sa salamin. Ano ba itsura mo? O, nasaan ang kapatid at biyenan mo? May sumundo sa kanila papunta sa lungsod. Para hanapin ka, ano ang ginawa mo sa kanila? Tingnan nyo, ang babaeng ito. Gusto siguro ang bahay at lupa ng kapatid niya sa barangay. Pinaslang mo sila. Ang babaeng tulad mo, buhay ka lang ay isang salot. Ngayon, huwag mong hayaang mabuhay silang alis. Patayin mo siya at ang 2 batang walang ama. Ipatay mo sila para sa aming barangay, alisin ang salot. Nakakasuka ang tingnan ang mga mata ng 2 batang ito. Mukhang malas. Sabay-sabay tayo, patayin natin sila. Riri, Suan-Suan, tumakbo kayo. Hanapin mo agad si Papa. Tigil, palibutan. Santo, santo. Tumigil kayo. Hoy, hoy. Really, Suan-Suan, huwag kayong matakot. Nandito si Papa. Sabihin mo sa Papa, ano ang nangyari? Nasaan ang mommy niyo? Papa, ang daming masasamang tao dito. Sinasaktan nila si mommy. Ang daming masasamang tao sa barangay. Papa, sagipin mo agad si mommy. Sumama kayong lahat sa akin. Suwan, babaeng walang hiya, una. Pinag-init mo ang iyong mga magulang. Pagkatapos ay pinatay mo ang iyong kapatid at asawa. AME, dala mo ang 2 batang walang ama at nagpapanggap ka pang. Asawa ni Boss Lee, talagang kahihiyan ng aming bangay. Ngayon, dahil bumalik ka, kailangan namin. Ayusin ka ayon sa batas ng barangay.
Tulungan ninyo ako, hilahin siya, dalhin sa ilog. At itapon sa tubig para maging pagkain ng isda. Si Limok Chen talaga ang asawa ko. Kung malaman niya ang ginagawa ninyo sa akin, hindi niya kayo palalampasin. Ewan ko sa'yo. Malapit ka nang mamatay, nagsisinungaling ka pa. Sage, ikaw ang asawa ni Boss Lee? Ngayon, bibigyan kita ng matinding parusa. Tingnan ko lang, kung lalaban si Boss Lee para sa'yo. Sabay-sabay tayo. Oh. Itapon siya sa tubig. Itapon na. Ang babaeng ito. Wanwan, huwag kang matakot. Nandito na ako. Limok Chen, Mommy, okay ka lang ba? okay lang si Mommy. Kayo ang masasamang tao. Huwag ninyong saktan ang mommy ko. Suwan, babaeng ito, sa liwanag ng aaw. Yakap-yakap sa estrangherong lalaki, at dala pa ang dalawang. Batang walang ama, nagkakagulo dito. Sabay-sabay tayo. Patayin ang mag-asawang ito, at ang dalawang bata. Malapit nang dumating si Boss Lee ng Universal Group. Sa aming barangay, may 500 milyon na pamumuhunan. Huwag nating hayaang makita niya ito. Bilisan. Universal Group. Boss Lee. Alam ba ninyo kung sino ako? Ikaw? Hindi ba si Suwan ay isang batang lalaki mula sa kung saan saang sulok? Ang kanyang nahanap at ibinalik? Ako si Limo Chen, ang presidente ng Universe Group. Si Suwan ay ang asawa ng presidente ng Universe Group. Si Suzik Suwan at Suzy Rui ay ang aking tunay na mga anak. Wala na, wala na. Inawag ko pa si Boss Lee na asawa na Pokpok. Inawag ko ang mga anak ng pamilya, Lee na mga anak sa labas. Wala na, wala na. Lahat wala na. Ang una kong dahilan sa pagpunta dito ay para samahan ng aking asawa. Sa pag-uwi upang mag-alay sa kanyang mga magulang. Orihinal na plano kong mag-invest ng 500 milyon dito para sa mga proyektong pangkabuhayan tulad ng pagpapagawa ng kalsada at paaralan. Ngunit ngayon lang, ininsulto ninyo ang aking asawa at tinawag na Pokpok. At tinawag ninyo ang aking dalawang anak na mga anak sa labas. Sa mga taong tulad ninyo, anong karapatan ang mayroon kayo upang makatanggap ng aking pamumuhunan? Ang 500 milyong pamumuhunan na ito ay agad na kinansela at hindi na muling bubuksan. Hindi. Boss Lee, asawa, nagkamali ako. Dapat ako'y mamatay. Bulag ako at hindi nakilala ang isang dakila. Hindi ko dapat tinawag ang Pokpok. At lalong hindi dapat tinawag ang mga anak ng pamilya, Lee na mga anak sa labas. Nagkamali ako. Dapat ako'y mamatay. Dapat ako'y mamatay. Dapat ako'y mamatay. Pakiusap sa iyo. Ang 500 milyong pamumuhunan na ito ay hindi dapat bawiin. Ang kasalanan ng langit ay maaaring patawarin, ngunit ang kasalanan ng sarili ay hindi mapapatawad. Lahat ng ito ay bunga ng inyong sariling mga gawa. Nandito na tayo. Parehong pakiramdam pa rin. Nanay, tatay. Kung naririnig ninyo kami mula sa langit, sana makita ninyo. Ako, si Rui at 611. Masaya kami ngayon, maaari na kayong maging panatag. Wanwan, napakaswerte ko sa buhay na ito na nakilala kita. Ako si Limo Chen ay sumusumpa sa buhay na ito. Titiyakin kong ligtas kayong mag-ina. Pag-aalahin ko kayo ng lahat ng kasaganaan sa mundo at hindi na kayo muling daraan. Sa kahit katiting na pinsala, gagawan pa kita ng isang marangyang kasal. Ipapahayag ko sa lahat. Ikaw, Suwan, ang tunay kong pag-ibig sa buhay na ito. Ang aking lehitimong asawa. Kasal. Ito ang utang ko sa iyo. Sasabihin ko sa buong mundo. Mahal kita. Alainan. Ay, si nanay at tatay, nakakahiya. Kapatid, huwag kang tumingin, nakakahiya, nakakahiya.